Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila TOH. Meron na po tayong bagong PNP chief at siya po ay si General Romel Francisco Marbil mga kababayan. At isa sa kanyang mga binitawang salita, ito na sa ating screen. Ayon sa kanya, hindi kinakailangan ang bagong war on drugs para sa bansa para ma-achieve ang drug-free status. Ayan ang isa sa mga mabigat na salitang binitawan ng bagong PNP chief. At mukhang ito ay patama dito kay Mayor Baste Duterte, mga kababayan. Hindi na kinakailangan ng war on drugs. Hindi na natin kinakailangan magdeklara pa ng war on drugs. At hindi na yun kinakailangan para ma-achieve itong drug-free status. So para bang sinasabi ng bagong PNP chief, itong war on drugs, wala yan. Hindi yan ang kinakailangan natin. At ang mangyayaring approach, ang susunding approach ng bagong PNP chief sa paglaban sa droga at sa pagpoprotekta sa mga mamamayan ay yung diskarte at approach ni Presidente Bongbong Marcos. Hindi yung style ng dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na kung saan maraming ganyan Yan. Iiwasan po yan kasi ayon kay Presidente Marcos, gusto niyang maging pro-God. Pro-God, pro-country, pro-people, at pro-life itong bagong PNP chief. Ayan ang susundin. Hindi yung konting galaw lang. Ganyan na. So iba po ang magiging style ng bagong PNP chief, kaya naman mukhang maihinto itong diniklarang drug war ni Duterte dyan sa lugar nila sa Davao City. Kasi ang susundin ng kapulisan, hindi naman si Mayor eh. Ang susundin ng kapulisan ay itong kanilang hepe, itong bagong PNP chief Marfil. Kaya malamang maibang style ng kapulisan dyan sa Davao. Hindi natin alam kung ano mangyayari, magkakaroon ba ng balasahan sa mga kapulisan. Pero ayon naman kay bagong PNP chief, hindi naman yan ang kanyang priority. Alright, ito pakinggan nga natin yung balita tungkol dito sa nangyaring pagbabago ng command diyan po sa Philippine National Police. Police General Romel Francisco Dialect Marbil, ODA 00826, is designated as the Chief Philippine. Itinalaga bilang ika-30 pinuno ng Philippine National Police si Police Major General Romel Francisco Marbil ngayong Lunes. Si Marbil ang pumalit sa nagretirong si Police General Benjamin Acorda Jr. Bago may talaga bilang PNP Chief, naging Director ng Comptrollership si Marbil. Naging pinuno rin siya ng Highway Patrol Group bago naging Regional Director ng Police Regional Office 8. Si Marbil ay mista o kaklase ni Acorda mula sa PMA Sambisid Class of 1991. Ang pangarap ko ay pangarap nyo rin. Patatag na ekonomiya, maayos na lipunan at maayos na kapulisan. Yan po ang unang kataga na sinabi ng ating Presidente during the inauguration. Ang masasabi ko po sa inyong Excellency, Sir, matutupad po. Sir, matutupad po. Ibig sabihin lang ng bagong PNP chief, ang style niya, ang kanyang focus ay sundin itong mga gustong mangyari ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayun ang kanyang focus, yun ang kanyang susundan. So yung approach ni Marcos, ganun ang gagawing approach ng bagong PNP chief. Tatakdang magretiro si Marbil sa Pebrero 2025. Nauna nang sinabi ng nagretirong si Police General Benjamin Acorda Jr. na kabilang sa mga sasaluhing hamon ng susunod na PNP Chief ay ang pagpapababa ng krimen sa bansa, ang cybercrime at hindi rin dapat isawalang bahala ang issue sa destabilisasyon. Kasabay ng mabilis na pag-usad ng teknolohiya, nangako ang bagong talagang hepe ng PNP na tututukan ang mga programang may kaugnayan sa information communication technology. We shall prioritize integrating the PNP secured, mobile, artificial intelligence-driven and real-time smart policing program and ICT development roadmap in our operations, including an active drive to recruit and train a new generation of police officers and support staff with technical expertise and specialized IT skills. Naghayag naman ng buong kumpiyansa at suporta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Marbil. Police General Marbil, you have my full confidence and my full support
as you begin to champion a police that is pro-God, pro-country, pro-people, pro-environment. Let us work closely with you in addressing emerging threats such as cybercrime, terrorism, and transnational crimes. We shall continue to uphold the highest standards of professionalism and give the finest service to our beloved citizens. Samantala, kasabay ng change of command, formal na ring nagretiro bilang ika-29 na PNP chief si Acorda. To our President, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., sir, my heartfelt gratitude for trusting me to lead the 232,000-strong police force. Sir, if I fell short of your expectations, I will take full responsibility. But I say, I did my best. If I happen to exceed your expectation, I humbly attribute our achievements to the men and women of the PNP. Nauna na rin sinabi ni Acorda na bukas siya sakaling mabigyan ng anumang posisyon sa gobyerno. Alright. O yan mga kababayan yung turnover ceremonies. At inilagay na nga sa pwesto ang bagong hepe ng Philippine National Police, si General Romel Francisco. At pagkatapos ng kanyang pag-assume as PNP chief, nagkaroon po siya ng press conference. At syempre hindi nawawala ang tanong, ano ang kanyang approach para ma-resolbahan ang drug problem dito sa bansa? At ito sagot niya, no need for new war on drugs. Sabi niya, police officers must always follow the rule of law. Ayan. Ayon dito sa report ng One News, newly installed Philippine National Police PNP Chief General Romel Francisco Marbil sees no need to declare a war on drugs for the country to achieve drug-free status. Speaking at his first press conference, sabi ni Marbil na ang drug war ay hindi na kinakailangan as eradicating illegal drugs is part of the functions of the law enforcers. There is no need for a drug war. This is part of our job to stamp out drugs. Kasi kung matatandaan natin, ito ang style ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nag-declare ng all-out war against drugs. Ito nga yung nangyari, naging flagship program ng administrasyon ni Duterte. Ang problema, itong kanyang kampanya laban sa droga ay nagresulta sa pagkamatay ng over 6,000 suspects. At itong mga ito ay di umano'y nanlaban. Kaya ayon kay Marbil, he prefers not to use the term drug war in the anti-narcotic campaign to achieve drug-free communities. I don't want to say there is a drug war. Parang gera na naman kami. Ito lang ang requirement, dapat ma-solve mo. We go for 100% drugless community. At nung tinanong siya, paanong style mo? Sabi uli ni Marbil, the police officers must always follow the rule of law. I need accountability and transparency on the part of the policemen. Addressing illegal drugs should be based on parameters covering every region in the country. Wala na yung mga araw na itong mga police regional offices ay kinakailangang may makamit ng quota o general targets sa numero ng drug suspects na kinakailangan nilang mahuli for a certain period. Kasi ganun yung nangyari dati. May quota Kaya nangyari, ibang tulonggi sa pulisyan, makakota lang, nanguhuli kahit hindi naman talaga related sa droga o hindi naman talaga mga adik o gumagamit ng droga. So yun yung naging dahilan kaya naabuso etong war on drugs ni Duterte. Ngayon daw, hindi na gano'n. Hindi naman daw ito contest who gets the most number of arrest. Magparamihan tayo. Ang problema, o nagpaparamihan nga, hindi naman nasusolve yung problema. Kaya ito nangyari. Kahit ngayon sa Davao, ito nga Davao Police Director Regional Brigadier General Alden Delbo ay inutusan yung mga police commanders niyan sa Davao City na mag-submit ng mga ebidensya na magpapatunay na legit yung mga encounters. Kasi pagkatapos magdeklara ni Basti Duterte ng drug war, marami agad namatay So ngayon kine-question itong mga police. At actually tinanggal na yung iba. Kasi nga kailangan nilang patunayan na talaga ng laban. So pinapagsabit sila ng mga ebidensya.
Eh, alam ko, balita ngayon, eh, tinatanggi ni Baste Duterte na siya nagutos, eh. Kumbaga, iniwan na, eh. Iniwan na sa ere, etong mga kapulisan, pagkatapos magamit sa kanyang war on drugs kuno, eh yan, wala na, iniwan na sa ere. So, yan mga kababayan yung balita pagdating po dito sa pag-assume ng bagong PNP chief. At ayon sa kanya, hindi na kailangan ng war on drugs. Kaya ang tanong, paano na yung war on drugs ni Baste Duterte? Oh, stop na ba? Parang kibuloy lang. Stop! Stop muna. Kasi marami talagang mga pulis na mapang-abuso, eh. Kaya sabi ni bagong PNP chief, hindi ganyan ang style natin. Kinakailangan, sabi nga ni Pangulong Marcos, pro-God. Kailangan may takot sa Diyos, hindi katulad ng iba na minumura pa ang Diyos. Pro-country, pro-people, at pinaka-importante yung pro-life. Na hindi basta-basta gugurgurin. Yan, ang buhay ng tao. Di ba? Kasi Diyos lang ang pwedeng kumuha ng buhay. Alright, so yun lang mga kababayan. Tutok-tutok lang sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.